Sa likod ng mga ngiti sa isang marangyang party, tahimik na natuklasan ni Isabela Reyes na mismong asawa at biyenan niya ang may planong agawin ang kanyang ari-arian at ang kanyang buhay. Sa halip na tumakas, lihim siyang nag-ipon ng ebidensya upang wasakin sila sa harap ng lahat. Kapag ang babaeng pinagtaksilan mo ang siyang may hawak ng hustisya, sino ang tunay na mawawalan ng lahat? Ang marahang tunog ng mga kubyertos na dumadampi sa porselanang pinggan ay tila isang musika sa pandinig ni Isabela Reyes. Bawat kislap ng apoy mula sa mga kandila sa gitna ng kanilang mahabang lamesa ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Bumabalandra sa dalisay na kristal ng mga kopita na naglalaman ng mamahaling red wine. Sa gitna ng lahat, isang perpektong pagkakaluto na steak na may mga gulay na masinsinang inayos sa gilid, ang matiyagang nag-aabang. Lahat ay perpekto. Lahat ay nakahanda para sa kanilang ikalimang anibersaryo. Napangiti si Isabela habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Natanaw ang malawak at maningning na hardin ng kanilang mansyon sa Forbes Park. 5 taon. 5 taon mula nang isuko niya ang kanyang puso kay Javier de Leon. At para sa kanya, ang bawat araw na lumipas ay isang patunay na ginawa niya ang tamang desisyon. Hinaplos niya ang kanyang brilyanteng singsing at bumalik sa kanyang alaala ang gabing iyon. Nasa isang pribadong beach sila sa Amanpulo noon, sa ilalim ng kulay kahel na langit ng papalubog na araw. Lumuhod si Javier sa kanyang harapan, nanginginig ang mga kamay na hawak ang isang maliit na kahon. Ang mga mata nito na puno ng sinseridad at pagsamba ang tumunaw sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Isa, bulong nito, ang boses ay halos mabasag. You are my life, my queen. Ang pakasalan ka ay hindi lang isang hiling. Ito ang aking tanging pangangailangan. Payagan mo akong maging asawa mo. Paano siya makakatanggi? Si Javier ang lahat ng pinangarap niya. Matalino, maginoo, at may pagmamahal na sa tingin niya ay walang hanggan. Pero ang alaala ay naputol nang tumunog ang grandfather clock sa pasilyo. 9:09 na ng gabi. 2 oras na siyang naghihintay. Ang init ng pagkain ay napalitan na ng lamig. Ang pananabik sa kanyang dibdib ay unti-unti nang nilalamon ng pag-aalala. Nag-text si Javier kanina. Love, sorry. May bigla ang meeting lang with investors. I'll be home soon. Don't wait up. Pero anibersaryo nila, hindi ba nito naaalala? O mas importante na ba ang trabaho kaysa sa kanya? Iwinaksin niya ang masamang isipin. Pagod lang siguro ito. Masyadong maraming iniisip sa kumpanya. Ilang sandali pa. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Javier sa labas. Mabilis siyang napatayo, inayos ang sarili, at sinalubong ito sa pinto na may pilit ng ngiti. Pagpasok ni Javier, baka sa mukha nito ang pagod. Niluwagan nito ang kurbata at hinalikan siya sa pisngi. Isang mabilis at walang init na halik. Sorry love, it was a crazy day. Sabi nito, diretso sa hagdanan. Pagod na ako, aakyat na ako. Javier, pigil niya. Ang dinner, anibersaryo natin. Lumingon ito at sa isang saglit, nakita ni Isa ang pagkagulat sa mga mata nito na agad na palitan ng pagkainis bago ito ngumiti. Oh God, I'm so sorry love. Sa dami ng iniisip nakalimutan ko. Babawi ako. Promise. Wala nang nagawa si Isabela kundi tumango habang pinapanood itong umakyat. Ang dating mainit na pagmamahal sa kanyang dibdib ay napalitan ng kakaibang kirot. Kinabukasan, habang inihahanda niya ang mga labahin, kinuha niya ang business suit na suot ni Javier kagabi. Idinikit niya ito sa kanyang mukha, umaasang maaamoy ang pamilyar na pabango ng asawa. Isang mamahaling pabango na siya mismo ang pumili. Ngunit iba ang kanyang naamoy. Isang matamis, ngunit hindi pamilyar na amoy ng pabango ng babae. Hindi ito ang pabango niya. Masyadong matapang, masyadong bulgar para sa kanyang panlasa.
Nabitawan niya ang damit na para bang napaso siya. Baka sa meeting, sa elevator, maraming posibleng dahilan. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay nagsimulang bumilis sa paraang hindi niya gusto. May isang bagay na mali. Nanginginig ang mga kamay. Sinuri niya ang mga bulsa ng Amerikana. Walang laman. Sunod niyang kinuha ang pitaka nito na naiwan sa bedside table. Binuksan niya yon. Hindi alam kung ano ang hinahanap. Mga credit card. Kaunting cash. Isang lumang litrato nilang dalawa. At sa likod ng lahat, isang nakatuping resibo. Kinuha niya ito. Mula ito sa isang sikat na tindahan ng alahas sa Greenbelt. Ang petsa. Kahapon. Ang binili? Isang Serafina diamond necklace. Ang halaga? 2 milyong piso. Isang kwintas na hindi niya kailanman nakita. Isang regalong hindi para sa kanya. Ang resibo ay tila isang punyal na biglang itinarak sa kanyang puso. Ang hangin ay biglang naging mabigat at ang 4 na sulok ng kanilang perpektong silid ay tila nagsimulang gumuho sa kanyang harapan. Ang resibo ay nanatiling lukot sa palad ni Isabela. Ang mga gilid nito ay basa na sa kanyang pawis. Ilang oras siyang nakatitig lamang sa kawalan, sa loob ng kanilang malawak na walk-in closet na puno ng mga damit at sapatos na simbolo ng buhay na akala niya ay perpekto. Ang bawat damit na binili ni Javier para sa kanya, ang bawat alahas na iniregalo nito, ay tila mga aninong nanunuya sa kanya ngayon. Ang pabango, ang kwintas. Ang mga ito ay hindi na lamang mga piraso ng ebidensya. Sila ay mga lamat sa pundasyon ng kanyang mundo. Kinabukasan, ang ngiti na isinasalubong niya kay Javier ay mas matamis kaysa dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang lamig na hindi nito napapansin. Sa likod ng bawat pag-aasikaso, sa likod ng bawat I love you, love, ay isang isipang nagtatrabaho, bumubuo ng isang plano. Hindi na siya ang asawang nagtitiwala ng walang pasubali. Siya na ngayon ang babaeng naghahanap ng katotohanan. Sa isang maliit at hindi kapansing-pansing coffee shop, sa isang sulok ng Legazpi Village, kinatagpo niya si Mang Tonyo, isang pribadong investigador na inirekomenda ng kanilang pamilya. Isang lalaking nasa mga 50 anyos, may seryosong mukha at mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Mrs. De Leon, bati nito sa magalang na tono. Ano po ang maipaglilingkod ko? Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang inilalapag sa lamesa ang isang sobre. Nasa loob nito ang litrato ni Javier at ang lahat ng impormasyong alam niya. Ang asawa ko, halos pabulong niyang sabi. Gusto kong malaman ang lahat, kung saan siya nagpupunta, kung sino ang mga kasama niya. Lahat. Tumango si Mang Tonyo, hindi na nagtanong pa. Sanay na siya sa mga ganitong kwento ng mga mayayaman. Mga kwento ng pagtataksil na nakatago sa likod ng mga pader ng kanilang mga mansyon. Masusunod po. Pag-uwi niya sa bahay, tila isang multo si Isabela na gumagalaw sa kanilang tahanan. Ang bawat sulok na dati nagbibigay sa kanya ng ligaya ay ngayoy puno na ng pagdududa. Habang nag-iisip siya sa sala, biglang pumasok ang kanyang biyenan, si Doña Imelda de Leon, na may dalang isang thermal container. Isahija! Bati nito. Ang nangiti ay kasing lapad ng kanyang mga mamahaling perlas. Dinalhan kita ng paborito mong sinigang. Napansin ko nitong mga nakaraang araw. Parang pagod ka. Ayos ka lang ba? Pilit na ngumiti si Isabela. Salamat po, Mama. Medyo marami lang pong trabaho sa opisina. Umupo si Doña Imelda sa tabi niya at hinaplos ang kanyang likod. Alam mo, Hija, ganyan talaga ang mga lalaki. Minsan, sa sobrang tutok sa trabaho, nakakalimutan na nila ang mga importanteng bagay. Si Javier, mahal na mahal ka niyan. Baka kailangan niya lang ng kaunting lambing mula sa'yo. Huwag mong masyadong isipin ang maliliit na bagay. Ang mga salita ni Doña Imelda ay parang matamis na lason. Sa isang banda, gusto niyang maniwala. Gusto niyang isipin na nag-o-overthink lang siya.
Ngunit sa kabilang banda, ang mga salitang maliliit na bagay ay tila isang insulto sa sakit na nararamdaman niya. Nang gabing iyon, sinubukan niyang kausapin si Javier. Hinintay niya itong matapos maligo at umupo siya sa tabi nito sa kama. Javier, love, may problema ba? Malambing niyang tanong. Napapansin ko, parang ang layo mo nitong mga nakaraang araw. Kung may problema sa trabaho, pwede mo namang sabihin sa akin. Tumingin si Javier sa kanya. Ang mga mata ay nagpapakita ng pagod, ngunit may bahid ng inis na agad ding nawala. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Wala, love. Stress lang talaga sa bagong project. Don't worry about me. At anong malayo? Ikaw lang ang mahal ko, alam mo yan. Idinagdag pa nito. Baka naman ikaw ang may problema? You seem a little paranoid lately. Ang salitang yon, paranoid, ay tumama sa kanya ng husto. Siya pa ngayon ang may problema? Siya pa ang ginagawang masama? Hindi na siya sumagot. Tumango na lamang siya at ngumiti. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi, habang nagtatrabaho siya sa kanyang home office, tumunog ang kanyang email. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject, unang ulat. Nanginginig niyang binuksan iyon. Naglalaman ito ng isang litrato. Si Javier, nakaupo sa isang restaurant, masayang nakikipagtawanan sa isang babaeng bata at maganda. Ang babaeng nakasuot ng kwintas na kaparehong-kapareho ng nasa resibo. Halos hindi na siya makahinga. Ngunit bago pa niya maproseso ang lahat, isa pang email ang dumating mula sa parehong address. Ang subject, mahalagang impormasyon. Bukasan agad. Naglalaman ito ng isang attachment, isang password-protected na PDF file. Ang password, pangalan ng asawa mo. Tinipa niya ang Javier at bumukas ang dokumento. Hindi lang ito isang ulat. Ito ay isang buong dossier. Mga litrato, mga petsa, mga address, at sa unang pahina, isang malinaw na litrato nakuha sa labas ng isang mamahaling kondominium sa Rockwell. Nakita niya si Javier, nakangiti habang inaalalayan ng babae palabas ng kotse. Ang isang kamay nito ay nakahawak sa braso ng babae habang ang isa ay nakapatong sa malaki at bilog na tiyan nito. Ang huling piraso ng hangin sa kanyang baga ay tuluyang nawala. Ang kanyang mundo, na kanina'y may lamat lamang, ay tuluyan ng nabasag at naging abo. Ang screen ng laptop ay nanatiling nakatitig sa kanya. Ang litrato ay tila isang sumpa na nagyayelo sa bawat ugat sa kanyang katawan. Ang hangin. Kailangan niya ng hangin. Ngunit sa bawat paghinga, ang nararamdaman niya lamang ay ang bigat ng katotohanang dumadagan sa kanyang dibdib. Tinutusok siya, pinipiga ang lahat ng natitirang pag-asa. Dobleng buhay, isang pamilya, isang anak. Ang laptop ay bumagsak mula sa kanyang mga hita at lumagapak sa mamahaling Persian carpet. Hindi niya yon pinansin. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti ay nanginginig na tila gawa sa gulaman. Naglakad siya patungo sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang kanyang mga mata ay napako sa malaking wedding portrait nila na nakasabit sa dingding. Si Javier, nakangiti ng pagkatamis-tamis habang yakap siya mula sa likuran. At siya, ang kanyang mga mata, ay kumikinang sa purong kaligayahan at pag-ibig. Isang kasinungalingan. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi niya napigilan ang isang hikbi na kumawala sa kanyang lalamunan. Sunod-sunod, ang sakit ay hindi na kayang kimkimin. Napaluhod siya sa sahig. Ang katawan ay nanginginig sa tindi ng pighati. Ang buong 5 taon ng kanilang pagsasama, ang bawat alaala, ang bawat halik, ang bawat pangako. Lahat ay nabahiran na ng lason ng pagtataksil. Ang babaeng nasa litrato ay hindi lamang isang estranghero.
Ito ang magnanakaw ng kanyang pangarap, ang berdugo ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng pag-agos ng kanyang mga luha, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Isang damdamin na mas malamig, mas matalim. Galit. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata. Hindi sapat ang mga litrato. Kailangan niyang marinig mula sa sarili nilang mga bibig. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang panginginig sa kanyang katawan ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse, hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Ang pagmamaneho patungong Rockwell ay tila isang panaginip. Ang mga ilaw ng syudad ay nagmimistulang mga guhit na naghahabulan sa gilid ng kanyang paningin. Ang mga busina ng sasakyan ay mga ingay na mula sa malayo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang address na paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ipinark niya ang kotse sa isang madilim na bahagi ng kalye, sa tapat mismo ng lobby ng condominium. Hindi nagtagal ang kanyang paghihintay. Isang pamilyar na itim na Mercedes-Benz ang huminto sa tapat. Bumaba si Javier mula sa driver's seat. Ang asawa niya, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Binuksan nito ang pinto sa passenger side at mula doon, lumabas ang babae sa litrato. Si Cassandra Morales, maganda, bata, at nagdadalang tao. Ngumiti si Javier. Isang ngiti na dati ay para lamang sa kanya. Inalalayan nito si Cassandra. Ang isang kamay ay maingat na nakahawak sa likod nito, habang ang isa ay marahang humahaplos sa umbok nitong tiyan. May ibinulong si Javier at tumawa si Cassandra. Isang tawang malutong at puno ng kaligayahan. Magkasama silang pumasok sa lobby. Ang kanilang mga katawan ay magkadikit. Isang perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Sa loob ng kotse, wala nang luhang dumaloy mula sa mga mata ni Isabela. Wala na siyang maramdamang kirot. Ang puso niya, na kanina'y wasak na wasak, ay tila naging isang piraso ng yelo. Tapos na, ang pag-ibig, ang pag-asa, ang pagtitiwala. Lahat ay namatay na sa sandaling iyon. Ang pagmamaneho pabalik sa Forbes Park ay kalmado na. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa manibela. Ang kanyang isip ay hindi na magulo. Ito ay malinaw. Malinaw na malinaw. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, sa kanyang mansyon, hindi na niya ito tiningnan bilang isang tahanan. Ito na ngayon ay isang entablado para sa kanyang paghihiganti. Umupo siya sa kanyang opisina at kinuha ang telepono. Hindi ang mga kaibigan niya ang tinawagan niya, hindi ang kanyang pamilya. Ang una niyang tinawagan ay si Attorney Ledesma, ang pinakamatagal at pinakapinagkakatiwalaang abogado ng pamilya Reyes. Attorney Ledesma, sabi niya, ang boses ay matatag at walang bahid ng emosyon. I need to see you tomorrow morning. First thing, we need to talk about asset management. All of them. Ang pangalawa niyang tinawagan ay si Mr. David Tan, ang kanyang personal financial advisor. David, kailangan kong i-liquidate ang ilang non-essential assets immediately. At gusto kong mag-set up tayo ng isang bagong account under my name only. Pagkatapos ng mga tawag, isinara niya ang kanyang telepono. Akala niya, iyon na ang pinakamasakit na bahagi. Akala niya alam na niya ang lahat. Ngunit nang buksan niya muli ang kanyang laptop para isara ito, isang bagong email mula sa investigador ang sumalubong sa kanya. Ang subject, huling ulat, pinakamahalaga. Mayroon itong isang audio file attachment. Nag-aalangan man, pinindot niya ang play. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Ang biyena niya, si Doña Imelda. Kailangang maging malinis, Javier. Isang aksidente. Walang dapat magduda. Sumunod ang boses ng kanyang asawa. Ang boses na dating nagpapakalma sa kanya. Ma,
Sigurado ba tayo dito? Baka may iba pang paraan. Anong ibang paraan? Sagot ni Doña Imelda. Ang boses ay matigas. Ang life insurance policy niya ay nagkakahalaga ng 500 million pesos. Kapag nakuha natin yon, kasama pa ang kontrol sa kumpanya, atin na ang lahat. Huwag kang duwag, Javier. Ituloy mo na ang plano. Nabitawan ni Isabela ang mouse. Ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang mag-apoy. Hindi lang pala ang kanyang puso at pangarap ang gusto nilang kunin, pati ang buhay niya. Walang luhang pumatak, walang sigaw na kumawala. Nang matapos ang audio recording, ang tanging maririnig sa loob ng malawak na home office ni Isabela ay ang nakabibinging katahimikan. Ang pighati sa kanyang dibdib, na kanina'y parang isang nagngangalit na karagatan, ay biglang humupa at nagyelo. Ang katotohanang hindi lang ang kanyang puso ang target, kundi ang kanyang buhay ay ang huling patak na umapaw sa lahat ng natitira niyang emosyon. Pinalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib, isang bagay na kasing lamig ng bakal. Determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa malaking salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may magulong buhok, namumugtong mga mata at basang pisngi. Ang babaeng iyon ay mahina. Ang babaeng iyon ay biktima. Ang babaeng iyon ay kailangan ng mamatay. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mukha at pinilit ang kanyang mga labi na bumuo ng isang ngiti. Isang pilit na ngiti sa una, ngunit inulit niya. At inulit. Hanggang sa ang nangiti ay naging perpekto. Isang maskarang walang bahid ng sakit. Isang baluting hindi kayang basahin ni numan. Simula sa gabing ito, siya ay si Isabela Reyes, ang mapagmahal na asawa. Ngunit sa likod ng maskarang yon, siya ang magiging arkitekto ng kanilang pagbagsak. Kinaumagahan, naabutan ni Javier si Isabela sa kusina, abala sa pagluluto. Ang amoy ng paborito niyang tapsilog ay sumalubong sa kanya. "Wow, love, ang aga mo yata ngayon," sabi ni Javier. Humalik sa kanyang pisngi. Napansin nitong mas masigla ang asawa kumpara sa mga nakaraang araw. Ngumiti si Isabela. Isang nangiting pinraktis niya buong gabi. "Good morning. Naisip ko lang, I should make more effort. Baka masyado na kitang napapabayaan dahil sa trabaho." Inihain niya ang pagkain sa harapan nito. Personal na ipinagtimpla ito ng kape. "Kumain ka na. Para sa'yo lahat yan." Habang pinapanood niyang kumain ang asawa, ang isip niya ay wala sa pagkain. Nasa bawat sulok ito ng kanilang mansyon. Nasa mga pader na nakasaksi sa kanyang mga luha. Nasa hardin kung saan sila nangako ng walang hanggan. At sa isip niya, isa-isa na niya itong ibinebenta. Ang bawat kutsara at tinidor, ang bawat mamahaling muebles, ang bawat piraso ng kanilang pinagsamahan, lahat ay may presyo na. Kinahapunan, habang si Javier ay nasa opisina, si Isabela ay nasa loob ng isang malamig at tahimik na conference room sa Ledesma Law Offices. Kasama niya si Attorney Ledesma at si David Tan, ang dalawang lalaking pinagkakatiwalaan niya pagdating sa legal at pinansyal na usapin. "Isa, sigurado ka ba dito?" Tanong ni Attorney Ledesma, isang matandang lalaki na tila pangalawang ama na sa kanya. Ang pag-freeze ng joint accounts ninyo ay isang malaking hakbang. Tumingin si Isabela sa kanila. Ang kanyang mga mata ay matatag. "Hindi lang yan, Tito Attorney. I want to transfer all my personal and inherited assets from Reyes Legacy Holdings into a new privately owned trust fund. Sole signatory, ako lang." Nagkatinginan si David at ang abogado. "At ang bahay sa Forbes Park," dagdag ni isa, ang boses ay walang kakurap-kurap. "Mayroon na akong international buyer. The deal is almost closed. I want the sale to be finalized within the week." Quietly. Ang pagkabigla sa mukha ng dalawa ay hindi maipinta. Ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ni Isabela, ang dating lungkot ay napalitan ng isang bakal na resolusyon
Alam nilang hindi ito isang padalos-dalos na desisyon ng isang nasasaktang asawa. Ito ay isang kalkuladong galaw ng isang reyna na binabawi ang kanyang kaharian. Sa mga sumunod na araw, ang maskara ni Isabela ay nanatiling perpekto. Naging mas malambing siya kay Javier. Lagi siyang nagtatanong tungkol sa trabaho nito, isang bagay na bihira niyang gawin dati. Love, kamusta na pala yung sinasabi mong bagong project? Tanong niya isang gabi habang nanonood sila ng TV. Itinukod niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Mukhang malaki ang potensyal I'm so proud of you. Nakangiting ipinagmalaki ni Javier ang tungkol sa isang real estate investment na nangangailangan ng malaking kapital. Nagkwento ito tungkol sa mga plano, sa mga posibleng kita, sa kung paano ito ang magiging daan para sa kanilang kinabukasan. Bawat salita nito ay isang kasinungalingan at bawat kasinungalingan ay tinanggap ni Isabela na may kasamang matamis na ngiti at tango. Isang hapon, sa opisina ni Attorney Ledesma, hinarap ni Isabela ang huling pahina ng Deed of Absolute Sale. Ang bigat ng pluma ay tila bigat ng kanyang nakaraan. Sa isang pirma, ang mansyon na naging saksi sa kanyang pag-ibig, pighati, at ngayon, sa kanyang pagbangon, ay hindi na magiging kanya. Ngunit habang dumadampi ang tinta sa papel, hindi lungkot ang kanyang naramdaman, kundi kalayaan. Isang kadena ang naputol. Nang gabing iyon, masayang-masaya si Javier. Lumapit ito sa kanya habang nagbabasa siya sa library. May dalang 2 kopita ng champagne. To us, my love, sabi nito, itinaas ang kopita. May magandang balita. Malapit nang maaprubahan ang investment, pero kailangan ko ng kaunting tulong mula sa'yo. Ibinaba ni Isabela ang kanyang libro. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong pagka-inosente. Ano yon, love? Kailangan ko ng malaking halaga mula sa joint savings account natin. For the initial capital, sabi nito, ang boses ay puno ng pananabik. This is it, love. This will secure our future forever. Tinitigan siya ni Isabela. Ang lalaking kaharap niya ay handang pumatay para sa pera. Ang lalaking ito ay ang kanyang asawa. Ngumiti siya, isang ngiting kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng kamatayan. Oo naman, love. Anything for our future. Nakangiti si Javier habang minamaneho niya ang kanyang Mercedes-Benz palayo sa Forbes Park. Ang pakiramdam ng tagumpay ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang matamis na alak na nagpapainit sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang kawawang, nagbubulag-bulagang asawa. Napakadaling paikutin. Isang matamis na ngiti, ilang pangako, at heto, handa na itong ibigay ang susi sa sarili nitong kaban. Anything for our future, bulong ni Javier sa sarili. Ginagaya ang boses ni Isabela, kasabay ng isang mapanuyang tawa, ang kanilang kinabukasan. Ang hindi alam ni Isa, ang kinabukasang yon ay hindi na siya kasama. Pagdating niya sa penthouse sa Rockwell, ang amoy ng tagumpay ay mas lalong tumindi. Ang lugar na ito, ang tunay niyang paraiso. Moderno, makintab, walang mga antigong kasangkapan na amoy luma. Walang mga larawan ng mga ninuno ng pamilya Reyes na nakatitig sa bawat galaw niya. Dito, siya ang hari. Naabutan niya si Cassandra na nakaupo sa sofa, hinihimas ang malaking tiyan habang nagbabrowse sa isang mamahaling magazine. Sa tabi nito, eleganteng nakaupo si Doña Imelda, ang kanyang ina. Humihigop ng tsaa na para bang siya ang reyna ng mundo. Narito na ang ating kampiyon! Masayang bati ni Cassandra, sinalubong siya ng isang halik. Itinaas ni Doña Imelda ang kanyang kilay. So anong balita? Nakuha mo na ba? Of course, ma. Pagmamalaki ni Javier, hinalikan din sa pisngi ang ina. Isang salita ko lang, bukas na bukas, malilipat na ang pondo. Nagkatingin na ng tatlo at sabay-sabay na nagtawanan. Kumuha si Javier ng isang bote ng champagne mula sa wine chiller
at nagsalin sa 3 kopita. Para sa tagumpay, sabi niya, itinaas ang kanyang baso. Para sa pamilyang De Leon. Ngunit pagkatapos ng selebrasyon, ang nangiti sa mukha ni Cassandra ay napalitan ng pagkainip. Javier, hanggang kailan ba tayo magtatago na parang mga daga? Pagod na akong maging kabit. Gusto kong ikasal sa'yo. Gusto kong ako na ang legal na Mrs. De Leon. Gusto kong maranasan ang buhay na nararanasan niya. Maghinay-hinay ka, Cassandra. Malamig na sabi ni Doña Imelda. Ibinaba ang kanyang kopita. Lahat ay nasa tamang panahon. Huwag mong sirain ang lahat dahil lang sa pagiging atat mo. At ikaw naman, Javier, baling nito sa anak, ang boses ay naging matalim. Masyado kang mabagal. Kung hindi ko pa sinabi sa iyo ang tungkol sa insurance, hanggang ngayon ay nangungupit ka pa rin ng kakarampot na halaga mula sa allowance na binibigay niya. Ginagawa ko na ang lahat. Depensa ni Javier. Hindi madaling maglabas ng daan-daang milyon mula sa Reyes Legacy Holdings nang hindi napapansin. Inilabas niya ang isang folder na puno ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase at inilatag sa lamesa. Ito, mga pekeng resibo, mga padded na kontrata, mga ghost project, buwan ang inabot para mabuo ang mga ito. Pinagmasdan ng 3 ang mga papel, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kasakiman. Ito ang kanilang obra maestra, ang katibayan ng kanilang matalinong pagnanakaw. Ngunit para kay Doña Imelda, hindi pa ito sapat. Kulang pa rin yan, sabi niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko. Nasa pangalan niya. Ang kontrol sa buong korporasyon. At iyon ay makukuha lang natin kapag hindi niya tinapos ang sasabihin, ngunit alam ng lahat ang ibig sabihin nito. Kapag nawala na siya, dugtong ni Cassandra sa pabulong na boses, may takot at pananabik sa kanyang mga mata. Tumango si Doña Imelda. Tumingin siya kay Javier. May business trip si Isabela sa Tagaytay sa susunod na linggo, hindi ba? Mag-isa siyang magdadrive. Biglang nanlamig ang buong silid. Ang mga daan doon ay paliko-liko at matatarik. Patuloy ng matanda. Ang boses ay kalmado na tila nag-uutos lang ng kape. Isang maliit na problema lang sa preno. Isang di sinasadyang aksidente. At lahat ng problema natin ay tapos na. Napalunok si Javier. May isang bahagi sa kanya na kinilabutan. Ngunit nang makita niya ang mga mata ng kanyang ina, mga matang sumasalamin sa buhay na ipinagkait sa kanila, matapos malugi ang kanilang pamilya, at ang umaasang mukha ni Cassandra, ang kaunting konsensya ay agad na nawala. Pinalitan ito ng pangarap ng isang buhay na walang hangganan. Sige ma, sabi niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Ako na ang bahala. Para pagaanin ang tensyon, ngumiti si Cassandra. Well, since malapit na tayong maging bilyonaryo, pwede mo na akong bilhan ng bagong Birkin. Di ba, babe? Itinuro niya ang isang bag sa magazine. Limited edition yan. Tumawa si Javier, ang kaba ay napalitan na ng kayabangan. Siyempre, my queen. Anything for you. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang luxury retail website. Hinanap niya ang bag, nakita niya. Agad niyang pinindot ang buy now at inilagay ang detalye ng kanyang black card. Ang supplementary card na konektado sa pangunahing account ni Isabela. Ito na yon. Ang huling beses na gagamitin niya ang pera ng babaeng yon. Pinindot niya ang confirm payment. Nag-load ang screen. At pagkatapos, isang pulang mensahe ang lumitaw. Transaction denied. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. At biglang, isang text message mula sa bangko ang pumasok sa kanyang telepono. Binuksan niya ito at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Access alert. Your supplementary credit card ending in SA has been locked by the primary card holder. For inquiries, please contact your bank. Napatitig siya sa screen, hindi makapaniwala. Naramdaman niya ang malamig na tingin ni Doña Imelda at Cassandra sa kanya. Javier? Tanong ni Cassandra.
Anong problema? Hindi siya makasagot. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at gumagapang na takot. Nakatayo si Isabela sa balkonahe ng kanyang silid. Hawak ang isang tasang mainit na tsa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa kanyang perpektong hardin. Ang hangin ay tahimik, ang paligid ay payapa. Ngunit alam niya, sa kabilang panig ng syudad, sa isang penthouse na binayaran ng kanyang pera, isang bagyo ang kasalukuyang namumuo. At siya ang mata ng bagyong yon, kalmado, nakasentro, at naghihintay. Hindi nagtagal, isang pamilyar na ugong ng Mercedes-Benz ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng malakas na kalabog ng pinto ng kotse. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng kanilang mansyon nang may marahas na puwersa. Isabela. Ang sigaw ni Javier ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, puno ng galit at pagkalito na hindi nito magawang itago. Narinig ni Isabela ang mabibigat nitong yabag na paakyat sa hagdanan. Hindi siya gumalaw. Hinintay niya ito. Pumasok si Javier sa silid. Ang muka ay namumula, ang buhok ay magulo, at ang kanyang perpektong ayos ay tuluyan ng nasira. Sa isang kamay, hawak nito ang telepono. "Anong ginawa mo?" Sigaw nito. "Bakit nakalock ang mga credit card ko? Bakit hindi ko ma-access ang mga account natin? Nagmukha akong tanga sa harap ni Cassandra." Dahan-dahang ibinaba ni Isabela ang kanyang tasa. Hinarap niya ang asawa. Ang kanyang mukha ay isang perpektong blangkong canvas, kalmado at walang emosyon. "Inayos ko lang ang dapat ayusin." "Anong inayos? Sinisira mo ang lahat." Halos mabasag ang boses nito. Nasa speakerphone pa rin ang tawag at narinig ni Isa ang garalgal na boses ni Doña Imelda sa kabilang linya. "Javier, anong nangyayari? Kausapin mo ang asawa mo." "Ang ginagawa ko, Javier, ay tinatawag na financial restructuring." Paliwanag ni Isabela, ang boses ay tila isang CEO na nagbibigay ng ulat sa isang board meeting. "Napansin ko ang ilang kahina-hinalang transaksyon sa ating mga account kamakailan. Bilang pag-iingat, minabuti kong isecure ang ating mga ari-arian habang nagsasagawa ako ng mas malalim na pagsusuri. Due diligence, ika nga." Natigilan si Javier. Ang mga salitang ginamit ni Isabela, corporate, malamig, at impersonal, ay hindi ang mga salitang inaasahan niya. Hindi ito ang reaksyon ng isang nagseselos na asawa. Ito ay galaw ng isang kalaban sa negosyo. Anong ibig mong sabihin?" Naguguluhang tanong niya. Sinubukan niyang lumapit, hawakan ito. "Love, ano bang problema? Kung may nagawa ako, sabihin mo sa akin. Ayusin natin to." Ngunit umatras si Isabela at sa kanyang mga mata, nakita ni Javier sa unang pagkakataon ang isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng may mga matang tila yelo. Kayang sunugin ang kanyang kaluluwa. "Wala na tayong ayusin, Javier." Biglang tumunog ang doorbell. Ang tunog ay malakas at mapilit, tila isang babala. Nagkatinginan sila. Nagmamadaling bumaba si Javier para buksan ang pinto. Iniwan si Isabela sa itaas. Sumunod si Isabela. Dahan-dahan, bawat hakbang ay kalkulado. Mula sa tuktok ng hagdanan, tanaw niya ang lahat. Isang lalaking nakasuot ng eleganteng business suit ang nasa pinto, may hawak na isang brown na sobre. "Mr. Javier de Leon?" tanong ng lalaki. "Ako nga. Anong kailangan mo?" Inis na sagot ni Javier. "Ako po si Attorney Ramirez, kinatawan ng bagong may-ari ng property na ito." Magalang na sabi ng abogado. Inabot nito ang sobre. "Ipinapaabot ko po sa inyo ang formal na notice. This property was sold last week. Mayroon po kayong 24 na oras para lisanin ang pamamahay na ito." Ang sobre ay nahulog mula sa nanginginig na kamay ni Javier. Napatingin siya sa paligid ng mansyon, ang kanilang tahanan, ang palasyo ng kanilang mga pangarap. At pagkatapos ay tumingin siya paitaas,
Sa kanyang asawa na tahimik na nakatayo sa dulo ng hagdanan, ang mukha ni Isabela ay kalmado pa rin, ngunit sa kanyang mga mata, may isang kislap ng tagumpay. Ikaw? Halos hindi makapaniwalang bulong ni Javier. Ibinenta mo. Ibinenta mo ang bahay natin nang hindi ko alam. Dahan-dahang bumaba ng hagdan si Isabela. Sa bawat hakbang niya, tila lumiliit si Javier sa kanyang paningin. Huminto siya isang hakbang, ang layo mula rito. Tinitigan ito ng diretso sa mata. Hindi natin bahay, Javier, sabi niya. Ang boses ay malamig at matalim. Bahay ko, pamana mula sa mga magulang ko. At wala kang karapatan sa kahit isang piraso ng alabok dito. Bago pa makasagot si Javier, nagsalita muli si Isabela. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig lang nilang dalawa. Ang huling saksak. Bago ka umalis, bulong niya, sabihin mo kay Cassandra, mag-impake na rin siya. Ang pagbagsak ng panga ni Javier ay mas malakas pa kaysa sa kalabog ng pinto nang isara ito ni Attorney Ramirez. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng foyer, talunan at wasak, habang si Isabela ay walang lingon-likod na tinalikuran siya. Nang gabing iyon, matapos ang sigawan, ang mga banta, at ang tuluyang pag-alis ni Javier, umupo si Isabela sa katahimikan ng kanyang library. Tapos na ang unang yugto. Naramdaman niya ang bigat na nabawas sa kanyang balikat. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Biglang nagring ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro sa kanyang contacts. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello, si Mrs. Isabela Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang boses na formal at tila kinakabahan. Yes. Speaking. Nagbuntong hininga ang lalaki. Ako po si Attorney Mendoza, ang abogado ng pamilya De Leon. Natigilan si Isabela. Ginang Reyes. Nagpatuloy ang abogado. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Sa tingin ko po, may mga bagay kayong dapat malaman tungkol kay Doña Imelda. Pwede po ba tayong magkita? Ang telepono ay nanatiling nakadikit sa tainga ni Isabela. Kahit pa ilang segundo nang tapos ang tawag. Attorney Mendoza, ang abogado ng mga De Leon, ang alagad ng kanyang mga kaaway. Ang unang pumasok sa kanyang isip ay isa itong patibong. Isang desperadong hakbang mula sa kampo ni Javier para lituhin siya, para painan siya. Ngunit mayroong isang bagay sa boses ng abogado, isang panginginig, isang bahid ng desperasyon na nagsasabing totoo ito. Ano man ang dala nito, panganib man o pagkakataon, kailangan niyang malaman. Magkita tayo, sagot niya sa hangin, bago muling i-dial ang numero. Nang sumagot ito, ang boses ni Isabela ay malamig at may awtoridad. Isang oras. Sa The Old Manila Coffee House sa Rada Street. Mag-isa kang pumunta. Pinili niya ang lugar na yon dahil ito ay publiko ngunit hindi gaanong matao. Isang lugar kung saan ang mga anino ay maaaring maging kaibigan. Dumating siya ng mas maaga, pumili ng isang mesa sa pinakasulok na bahagi, kung saan tanaw niya ang pinto ngunit hindi siya madaling makita. Eksaktong isang oras, isang lalaking nasa mga huling bahagi ng 50 anyos ang pumasok, si Attorney Mendoza. Payat, bahagyang hukot ang balikat, at ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag na sa kanyang katawan. May dala siyang lumang leather briefcase na tila mas mabigat kaysa sa kaya niyang bitbitin. Ang kanyang mga mata ay ligalig, sinusuri ang bawat sulok ng kapihan hanggang sa dumapo ang mga ito kay Isabela. Dahan-dahan itong lumapit at umupo sa tapat niya, hindi man lang nag-abalang mag-order. Ginang Reyes, bati nito, ang boses ay mas mahina pa kaysa sa telepono. Hindi sumagot si Isabela. Tinitigan niya lamang ito. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghihintay, napalunok ang abogado. Nagtatrabaho na po ako para sa pamilyang De Leon sa loob ng halos 20 taon.
Panimula niya, ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. Mula pa noong nabubuhay ang ama ni Javier, nang mawala ang yaman nila, nanatili ako sa pag-aakalang may utang na loob sila sa akin. Huminto ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit si Doña Imelda, ang tingin niya sa akin ay hindi isang kasosyo, kundi isang basahan. 6 na buwan na niyang hindi ibinibigay ng buo ang sahod ko. Kapag naniningil ako, mga mura at panlalait ang sagot niya. Noong isang araw, sa harap ng ibang tao, tinawag niya akong matandang pulubi na walang silbi. Ang hinanakit sa boses ng lalaki ay halos mahahawakan. Ito ang kanyang motibo. Hindi ito pakikiramay kay Isabela, kundi paghihiganti para sa sariling dignidad na niyurakan. Narinig ko ang nangyari sa mansyon. Patuloy nito. Alam kong malapit nang bumagsak ang barko at ayokong malunod kasama nila. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang briefcase. Mula sa loob, kinuha niya hindi ang mga dokumento, kundi ang isang maliit na silver na USB flash drive. Maingat niya itong inilapag sa gitna ng lamesa at marahang itinulak palapit kay Isabela. "Ano yan?" tanong ni Isa. Ang tingin ay hindi inaalis sa mga mata ng abogado. "Ang lahat," sagot ni Mendoza. "Ang lahat ng kailangan ninyo. Ang bawat pekeng kontrata na inutos ni Doña Imelda na gawin ko para makapaglabas ng pera mula sa Reyes Legacy. Ang mga email nila ni Javier na nagdedetalye ng kanilang mga plano. Ang mga recording ng kanilang mga pag-uusap kasama na ang plano para sa aksidente sa Tagaytay." Napahigpit ang hawak ni Isabela sa kanyang tasang malamig na. Ang piraso ng ebidensya na hawak niya mula sa investigador ay isang bagay. Ngunit ang makuha ang lahat ng ito mula sa mismong abogado ng kalaban, ito ay isang checkmate. "Bakit mo ginagawa ito?" tanong muli ni Isa. Sinusubok ang lalaki. "Dahil gusto kong iligtas ang sarili ko, Ginang Reyes," aminado si Mendoza. "At dahil sa loob ng 20 taon, kahit minsan, hindi ako tinrato ng pamilya ninyo ng walang respeto. Sila, araw-araw." Kinuha ni Isabela ang USB. Ang lamig ng metal ay tila gumapang sa kanyang mga daliri. Ito ang bala. Ito ang sandata. Ito ang hustisya. "Salamat, Attorney Mendoza," sabi niya. At sa unang pagkakataon, may bahid ng sinseridad sa kanyang boses. Tumayo siya, handa nang umalis. Ang transaksyon ay tapos na. "Ginang Reyes, isa pa pala," habol ng abogado. "Kasama na rin dyan ang ilang personal na dokumento na ipinatago sa akin ni Javier. Mga resibo, medical records. Isinama ko na lang lahat para sigurado." Tumango lamang si Isabela at naglakad palabas ng kapihan. Iniwan si Attorney Mendoza sa gitna ng mga anino. Pagdating niya sa kanyang bagong tinutuluyan, isang minimalist at secured na apartment sa BGC, agad niyang isinaksak ang USB sa kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang bawat folder, ang bawat file. Naroon nga ang lahat. Ang mga financial statement na pinalsipika, ang mga email na may mga nakakasukang detalye, ang mga audio file na naglalaman ng boses ng kanyang asawa at biyenan na pinaplano ang kanyang kamatayan. Ang bawat file ay isang pako na idinadagdag niya sa ataul ng pamilyang De Leon. Nang malapit na siyang matapos, isang folder na may pangalang Personal sa Dendal CM ang nakakuha ng kanyang atensyon. CM Cassandra Morales. Dahil sa sinabi ng abogado, binuksan niya ito. Naglalaman ito ng mga resibo ng mga mamahaling regalo, mga kopya ng list ng penthouse, at isang subfolder na may label na medical. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya iyon. Mga resulta ng ultrasound, mga reseta ng bitamina, at isang kopya ng resulta ng isang blood test. Binasa niya ang mga detalye. Blood type ni Cassandra. Type O, blood type ni Javier, na alam niya dahil minsan na itong nangailangan ng dugo.
type AB, at pagkatapos, nakita niya ito. Ang nakasaad na fetal blood type base sa isang non-invasive prenatal test, blood type O. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Isabela. Inulit niya ang pagbasa, type O. Alam niya ang basic genetics. Isang magulang na may type AB at isang may type O ay hindi kailanman, maaaring magkaroon ng anak na may type O. Imposible. Ang batang ginamit bilang armas para wasakin ang kanyang pagsasama, ang batang sentro ng bagong pamilya ni Javier. Hindi nito anak. Ang pagtataksil ay mayroon pa palang isang mas malalim at mas madilim na baitang. At sa sandaling iyon, alam ni Isabela na ang hawak niya ay hindi na lamang isang plano para sa paghihiganti. Hawak niya ang isang bomba na sasabog at wawasak sa lahat. Ang amoy ng murang disinfectant at luma na carpet ang sumalubong kay Javier. Pagpasok niya sa maliit na silid ng isang 3-star hotel sa may Quezon City. Ito ang kanilang bagong tahanan, isang malaking sampal mula sa kinasanayan nilang Forbes Park at Rockwell. Sa isang sulok, nakaupo si Cassandra sa kama, ang muka ay tigmak sa luha. Sa kabilang dulo, nakatayo si Doña Imelda sa tabi ng bintana, nakatingin sa magulong tanawin ng syudad. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato. Nakahanap ako ng apartment, sabi ni Javier. Ang boses ay pagod at walang buhay. Ibinagsak niya ang susi sa maliit na lamesa. Maliit lang, sa Maynila. At least may bubong tayo sa ulo. Walang sumagot. Ang katahimikan sa silid ay masakit sa tainga, pinuno ng hinanakit at pagsisisi. Ito na ba yon? Biglang nagsalita si Cassandra. Ang boses ay basag. Tumingin siya kay Javier. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ito ba ang buhay na ipinangako mo sa akin? Sa anak natin? Mula sa isang penthouse, dito tayo babagsak? Sa isang apartment na amoy ipis? Ano pa bang gusto mong gawin ko, Cassie? Sigaw pabalik ni Javier. Ang pagod ay napalitan na ng inis. Wala na tayong pera. Lahat ng account. Naka-freeze. Ang bahay na ibenta na. Pati ang mga credit card pinutol na. Anong milagro ang inaasahan mo sa akin? Dahil kasalanan mo to? Tumayo si Cassandra, itinuro siya. Masyado kang naging kampante. Masyado mong minaliit ang asawa mo. Ayan, tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Sabat ni Doña Imelda, ang boses ay malamig ngunit may bigat. Humarap siya kay Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lahat tayo ay may kasalanan dito, pero ang pag-iyak at pagsisisihan ay hindi makakabili ng pagkain. Kailangan nating mag-isip. Mag-isip ng ano, ma? Tanong ni Javier, naupo sa gilid ng kama at isinubsob ang muka sa kanyang mga palad. Tapos na ang laro. Nanalo na siya. Hindi, maringis sabi ni Doña Imelda. Lumakad siya papunta sa gitna ng silid. Ang kanyang tindig ay nagbago. Ang dating anyo ng pagkatalo ay napalitan ng isang mapanganib na kislap sa kanyang mga mata. Hindi pa tapos hanggat hindi ko sinasabi. Mayroon pa tayong huling baraha. Tumingin sa kanya sina Javier at Cassandra. May pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha. Ang reputasyon, paliwanag ng matanda. Ang pangalan. Sa mundo natin, mas mahalaga pa yan kaysa sa pera. At sa ngayon, si Isabela pa rin ang mukha ng pagiging biktima. Kailangan nating baliktarin yan. Gamit ang natitira nilang cash na itinago mula sa mga nakulimbat nila, sinimula ni Doña Imelda ang kanyang huling desperadong plano. Una, tinawagan niya ang kanyang mga natitirang koneksyon sa media. Mga tabloid writer, mga tsismosang blogger na may utang na loob sa kanya. Binigyan niya sila ng isang kwento, isang napakagandang kwento. Ang kaawa-awang si Javier de Leon, biktima ng isang selosa at psychologically unstable na asawa. Si Isabela Reyes, nagkaroon ng mental breakdown matapos malaman na hindi siya magkakaanak. Ikinulong ang sariling asawa.
Ipinagkait ang lahat ng pera dahil sa matinding galit. Ang mga salita ay parang lason na dahan-dahang ikinalat sa internet. Pangalawa, nagplano siya ng isang grand finale, isang huling pagpapakitang gilas. Mag-oorganisa tayo ng isang party, anunsyo niya sa dalawa. Isang engagement party at baby shower na pinagsama. Aanyayahan natin ang lahat. Ang mga dati nating kaibigan, mga business partners, at higit sa lahat ang media. Nababaliw ka na ba, ma? Hindi makapaniwalang sabi ni Javier. Saan tayo kukuha ng pera para dyan? Gagamitin natin ang huling piraso ng ating natitirang pera. Sagot ni Doña Imelda. Isang malaking sugal. Sa gabing iyon, ipakikilala natin si Cassandra bilang ang bagong pag-ibig ni Javier. Ipapakita natin sa mundo kung gaano sila kasaya. Isang larawan ng pag-asa. At sa harap ng lahat, iaanunsyo natin na si Isabela ay nawawala sa kanyang sarili. Kaya't kailangan nating pansamantalang pangasiwaan ang kumpanya para protektahan ito. Ang kapangahasan ng plano ay nakakalula. Ngunit sa kanilang sitwasyon, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang kumapit sa patalim. Isang linggo ang lumipas. Ang maliit na apartment ay naging kanilang war room. Ang mga imbitasyon ay ipinadala. Ang isang function hall sa isang kilalang hotel ay nireserba. Lahat ay nakahanda na. Ang huling bahagi ng plano ay ang pinakakritikal. Kumuha si Doña Imelda ng isang eleganteng invitation card. Isinilid sa isang mamahaling sobre. Ipadala ninyo ito, utos niya. Siguraduhin ninyong makakarating ito sa kanya. Sa sobre, nakasulat ang pangalan, Mrs. Isabela Reyes. Tumingin si Cassandra kay Doña Imelda. May pag-aalala. Paano kung pumunta siya? Ngumisi si Doña Imelda, isang ngising puno ng panuna. Mas maganda. Mas magiging kapani-paniwala ang kwento natin kapag nakita ng lahat kung paano siya gagawa ng eksena. Ang isang babaeng iniwan ay palaging mukhang desperada. At sa gabing iyon, sa harap ng lahat, siya ang magiging talunan. At tayo ang magiging pamilyang nararapat sa lahat ng yaman na yon. Sa kanyang bagong apartment sa BGC, natanggap ni Isabela ang imbitasyon. Ang gintong tinta ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Binuksan niya ito. Isang formal na paanyaya sa isang selebrasyon ng pag-ibig at bagong buhay. Ang selebrasyon ng kanyang pagkawasak. Inilapag niya ito sa lamesa. Hindi siya nagalit. Hindi siya nasaktan. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na bintana. Ang babae doon ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig ng kanyang walk-in closet. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang personal assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. I-clear mo ang schedule ko sa Sabado ng gabi at ihanda mo sa akin ang pinakamaganda kong pulang bestida. Sa mga araw, bago ang nakatakdang pagtitipon, ang mundo sa labas ng apartment ni Isabela ay nagsimulang umingay. Ang laso na ikinalat ni Doña Imelda ay mabisa. Ang mga online tabloids ay nagpiesta. Reyes Harris, baliw sa selos. Javier de Leon, biktima ng mental abuse mula sa asawa. Pag-ibig na sinira ng pera at pagdududa. Ang mga litrato niya ay nakatabi sa mga litrato ni Javier at Cassandra na magkasama. Ang huli ay mukhang kaawa-awang biktima. Ang stock ng Reyes Legacy Holdings ay bumaba ng bahagya. Hindi sapat para magdulot ng krisis, ngunit sapat para maging usap-usapan. Ang bawat artikulo, bawat komento, ay isang batong ibinabato sa kanyang pangalan. Isang pagtatangkang sirain ang kanyang reputasyon bago pa man niya mabuksan ang kanyang bibig. Kalmado niyang isinara ang kanyang laptop. Hindi niya hinayaang maapektuhan siya ng mga kasinungalingan. Para sa kanya, ang mga ito ay ingay lamang ng mga langaw na nagpipiesta sa basurahan. Alam niya ang katotohanan.
At iyon lang ang mahalaga. Ngunit ang katahimikan sa kanyang paligid ay may kasamang bigat. Tumunog ang kanyang telepono. Si Clara, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Isa? Oh my God, I've been calling you. Totoo ba tong mga nababasa ko? Bungad nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Clara, I'm fine. Sagot ni Isabela, ang boses ay matatag. Fine. Isa, the whole world is talking. Sinasabi nilang nawawala ka sa sarili mo. Sabi ng iba, dapat ka raw ipatingin sa doktor. Are you sure about this? Itong paghihiganti mo, baka naman masyado ng ano, Clara? Putol ni Isabela. May bahid ng lamig sa kanyang boses. Masyado ng marami para sa isang babaeng niloko, ninakawan at pinagtangkaang patayin? Natahimik si Clara sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Isabela. Pinakalma ang sarili. I'm sorry. Alam kong nag-aalala ka. Pero kailangan kong tapusin to sa paraang ako lang ang nakakaalam. Mag-ingat ka, Isa. Please! Pakiusap ng kaibigan bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag, naramdaman ni Isabela ang tunay na bigat ng pag-iisa. Kahit ang mga taong nagmamahal sa kanya ay hindi lubos na nauunawaan ang digmaang kanyang pinasok. Siya lang ang nakakaalam ng bawat detalye ng plano. Siya lang ang nakakita ng lahat ng ebidensya. Siya lang ang haharap sa kanila. Tumayo siya at lumapit sa salaming bintana ng kanyang apartment. Mula sa itaas, tanaw niya ang buong Makati. Ang mga gusali ay mga toreng kumikinang sa dilim. Ang mga sasakyan ay mga ilog ng ginto at pula. Ang syudad na ito ay ang kanyang kaharian. At walang sino man ang maaaring umagaw nito sa kanya. Kinuha niya mula sa kanyang safe ang dalawang bagay. Ang silver na USB na ibinigay ni Attorney Mendoza at isang nakatuping papel. Hinawakan niya ang USB. Ang lamig ng metal ay nagpapaalala sa kanya ng lamig na bumalot sa kanyang puso. Ito ang kanyang espada. Pagkatapos, binuklat niya ang papel, ang resulta ng DNA test na palihim niyang ipinagawa para kumpirmahin ang nasa medical records. Malinaw. Probability of paternity. Percent. Ito ang kanyang kalasag. Sa araw ng party, hindi na siya nagbasa ng balita. Hindi na siya sumagot ng mga tawag. Ang kanyang buong pag-iisip ay nakatuon na sa paparating na gabi. Humarap siya sa isang full-length mirror. Nakalapag sa kanyang kama ang isang bestida. Isang pulang-pulang bestida. Ang kulay nito ay kasing tapang ng dugo at kasing sigla ng apoy. Isinuot niya ito. Ang tela ay yumakap sa kanyang katawan na para bang ginawa ito para lamang sa kanya. Inayos niya ang kanyang buhok sa isang eleganteng bun, naglagay ng hikaw na diamante, ang huling regalo ng kanyang ama, at naglagay ng pulang kolorete sa labi. Ang babaeng tumingin pabalik sa kanya mula sa salamin ay hindi na si Mrs. Javier de Leon. Hindi na siya ang naulilang tagapagmana. Siya si Isabela Reyes, isang reyna. Handa nang bawiin ang lahat ng sa kanya. Kinuha niya ang kanyang maliit na clutch bag kung saan maingat na nakatago ang USB. Habang papalabas na siya ng pinto, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong nakasave bilang The Cavalry. Binuksan niya ito. Ang mensahe ay maikli, ngunit malinaw. Lahat ay handa na. Ang mga pulis ay nasa posisyon. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, isang tunay at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katahimikan ay tapos na. Oras na para sa unos. Ang function hall ng hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga eleganteng chandelier. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at tunog ng mahihinang tawanan na sinasabayan ng isang string quartet na tumutugtog sa isang sulok. Ang mga bisita, isang pinaghalong mga socialite, negosyante at miyembro ng media ay abala sa pag-inom ng champagne at pagbubulungan
tungkol sa iskandalong bumabalot sa isa sa mga pinakamayamang pamilya sa bansa. Sa gitna ng lahat, sa isang maliit na entablado, nakatayo si Javier de Leon. Sa tabi niya, si Cassandra Morales, nakasuot ng isang puting bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang malaking tiyan. Hawak ni Javier ang kamay nito. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng isang lalaking nasasaktan ngunit matatag. Sa likuran nila, nakaupo si Doña Imelda sa isang silyang tila isang trono. Ang kanyang ngiti ay puno ng pagtatagumpay. Hawak ni Javier ang mikropono, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig para sa dramatikong epekto. Mga kaibigan, mga kasamahan, panimula niya at ang bulungan ay unti-unting humina. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Alam kong marami kayong nababasa, marami kayong naririnig. Ang mga salitang ibinabato sa amin ay masakit at hindi makatarungan. Huminga siya ng malalim. Tiningnan si Cassandra na may pagsamba. Ngunit ngayong gabi, hindi kami narito para magpaliwanag. Narito kami para magdiwang. Para ipagdiwang ang pag-ibig. Isang tunay na pag-ibig na nagbibigay sa akin ng lakas sa gitna ng unos. At para ipagdiwang ang bagong buhay, sabi niya, at marahan niyang hinaplos ang tiyan ni Cassandra. Isang palakpakan ang umugong sa bulwagan. Ang mga kamera ay kumislap. Si Cassandra ay ngumiti. Isang nahihiyang ngiti na perpektong pinraktis. Si Doña Imelda ay tumango. Tila isang reynang nagbibigay ng basbas. Sa mga darating na araw, pagpapatuloy ni Javier, may mga mahihirap kaming desisyon na kailangang gawin para maprotektahan ang kapakanan ng lahat, lalo na ang Reyes legacy at ang kalusugan ng aking asawa, si Isabela. Ang pangalan ay binitawan niya na may bigat at awa. Ang mensahe ay malinaw. Si Isabela ay wala sa tamang pag-iisip. At sa eksaktong sandaling iyon, ang malaking pinto sa likuran ng function hall ay dahan-dahang bumukas. Isang katahimikan ang gumapang sa buong lugar. Ang lahat ng mga ulo ay lumingon. Ang string quartet ay natigilan. Mula sa dilim, isang figura ang lumitaw. Isang babaeng nakasuot ng pulang-pulang bestida. Si Isabela. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabagal, sinadya at puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga takong ay marahang tumutunog sa marmol na sahig, ang tanging tunog na maririnig sa buong bulwagan. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 3 taong nakatayo sa entablado. Sa entablado, ang ngiti sa mukha ni Javier ay nagyelo. Si Cassandra ay biglang namutla, napahawak ng mahigpit sa braso ni Javier. Si Doña Imelda lang ang hindi natinag, bagkus ay isang mapanuyang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Magaling, isip niya. Dumating ang baliw. Mas magiging madali ang lahat. Nagpatuloy sa paglalakad si Isabela hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw. Tumingin siya sa kanyang technical team na nakaposisyon malapit sa sound system at marahan siyang tumango. Isang malakas na feedback mula sa mga speaker ang bumasag sa katahimikan na sinundan ng isang boses, isang pamilyar na boses, ang boses ni Javier. Kailangan ko ng malaking halaga mula sa joint savings account natin. For the initial capital, this is it, love. This will secure our future forever. Ang recording ay malinaw. Ito ang pag-uusap nila sa library. Kasunod nito, ang boses naman ni Isabela. Oo naman, love. Anything for our future. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa hall. Si Javier ay natigilan. Ang dugo ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalilito. Anong kalokohan to? Sigaw niya sa mikropono. Hindi siya pinansin ni Isabela. Muli siyang tumango sa kanyang team. Isang bagong audio file ang umalingaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, 2 boses, si Javier at si Doña Imelda. Ma, ginagawa ko na ang lahat. Hindi madaling maglabas ng daan-daang milyon
mula sa Reyes Legacy Holdings nang hindi napapansin. Masyado kang mabagal. Kung hindi ko pa sinabi sa iyo ang tungkol sa insurance, hanggang ngayon ay nangungupit ka pa rin ng kakarampot na halaga. Ang bulungan ay naging isang malakas na pagkabigla. Ang mga bisita ay nagtinginan sa isa't isa. Ang mga kamera ng media ay hindi na nakatutok kay Javier, kundi sa nanlilisik na mukha ni Doña Imelda. Patayin niyo yan! Security! Patayin niyo ang sound system! Sigaw ng matanda. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Isabela kay Javier. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. At pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay, isang senyas para sa huling pinakamatinding dagok. Isang boses ang muling narinig, mas malinaw, mas nakakakilabot. Ang boses ni Doña Imelda de Leon. Ang mga daan doon ay palikuliko at matatarik. Isang maliit na problema lang sa preno. Isang di sinasadyang aksidente at lahat ng problema natin ay tapos na. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Ang buong bulwagan ay napuno ng takot at hindi makapaniwalang pagtingin. Ang akusasyon ay hindi na lamang pagnanakaw. Ito ay pagtatangkang pagpatay. Ang katahimikan sa loob ng function hall ay tila isang bombang sasabog. Ang bawat bisita ay nakatitig sa entablado. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pagkabigla, takot at pagkamuhi. Ang pamilyang De Leon, na kanina lang ay sentro ng paghanga, ay ngayon nakatayo sa ilalim ng isang spotlight ng kahihiyan. Mga kasinungalingan, lahat yan ay gawa-gawa lang. Unang nakabawi ng ulirat si Doña Imelda. Tumayo siya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Pinapalabas ng babaeng yan na kami ang masama. Isa siyang ahas, isang baliw na gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang ebidensya sa recording ay malinaw at hindi maikakaila. Hindi pa ako tapos. Ang boses ni Isabela ay hindi malakas, ngunit ito ay tumagos sa buong bulwagan. Pinatahimik ang lahat. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Ang kanyang pulang bestida ay tila apoy na gumagapang palapit sa kanila. Hindi niya sila tiningnan. Sa halip, humarap siya sa malaking screen sa likuran ng entablado, kung saan kanina lang ay ipinapakita ang mga masayang litrato ni na Javier at Cassandra. Muli siyang sumenyas. Ang screen ay umilaw, at ang lumitaw ay hindi na mga litrato, kundi mga dokumento. Mga bank statement na may mga naka-highlight na malalaking withdrawal, mga pekeng resibo, mga kopya ng mga kontrata para sa mga proyektong hindi naman umiral. Ang bawat isa ay may pirma ni Javier de Leon. Ito, sabi ni Isabela, ang boses ay kalmado ngunit matalim, ay ang katibayan ng mahigit 200 milyong pisong ninakaw ninyo mula sa kumpanyang itinatag ng aking ama. Napasinghap ang mga tao. Ang mga kamera ay walang tigil sa pag-flash. Tumingin si Isabela kay Javier. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tunay na takot sa mga mata nito. Ang kayabangan nito ay tuluyan ng naglaho. Akala mo matalino ka, Javier, sabi ni Isa. Pero ang kasakiman, palaging nag-iiwan ng bakas. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay bumaling kay Cassandra. Ang dalaga ay nanginginig sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng kanyang bestida. At ikaw, sabi ni Isabela, ang boses ay may bahid ng awa. Hindi galit. Ginamit mo ang isang inosenteng bata para makamit ang iyong mga pangarap. Inakala mong ang pagiging Mrs. De Leon at ang yaman nito ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Huminga ng malalim si Isabela. Oras na para sa huling dagok. Ngunit kahit ang pundasyon ng iyong pangarap ay isa ring kasinungalingan. Ang screen sa likuran niya ay muling nagbago. Ang lumitaw ngayon ay isang dokumentong medikal, isang resulta ng DNA test. Ang mga pangalan ay malinaw na nakasulat. Javier de Leon, Cassandra Morales at Fetus. At sa ibaba, sa malalaking pulang letra, ang resulta,
Probability of paternity. Percent. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Cassandra. Hindi! Hindi totoo yan! Ngunit ang reaksyon ni Javier ang pinakamatindi. Lumingon siya kay Cassandra. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, hindi sa galit, kundi sa lubos na pagkatuliro at pagkakanulo. Ang babaeng ipinagpalit niya sa lahat, ang ina ng kanyang anak, ay niloko rin pala siya. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki mula sa audience ang biglang tumayo, si Attorney Mendoza. Bilang dating abogado ng pamilyang De Leon, anunsyo niya, ang boses ay malakas at malinaw. Kinukumpirma ko na ang lahat ng dokumento at recording na ipinakita ngayong gabi ay totoo at beripikado. Iyon na ang hudyat. Ang mga pinto sa gilid ng function hall ay bumukas at pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay isang madilim na anino sa maningning na pagtitipon. Ang lahat ay natigilan. Ang gabi ng selebrasyon ay naging isang gabi ng paghuhukom. Lumapit ang hepe ng mga pulis, kina Javier, Cassandra, at Doña Imelda. Javier de Leon, Cassandra Morales, Imelda de Leon. Sabi ng opisyal, ang boses ay walang emosyon. Inaaresto kayo sa salang qualified theft, falsification of documents at attempted murder. Nagsimulang magpumigla si Doña Imelda. Ang kanyang eleganti at pinag-ingatang imahe ay tuluyan ng gumuho. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Kilala niyo ba kung sino ako? Ang kanyang mga sigaw ay puno ng pagtanggi at galit habang pinupusasan siya. Si Cassandra ay napahagulgol na lamang. Ang kanyang katawan ay nanghina at napaupo sa sahig. Si Javier naman ay hindi gumalaw. Nakatayo lang siya, tila isang estatwa, nakatingin kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay hindi humihingi ng tawad, kundi nagtatanong, bakit? At sa mga mata ni Isabela, nakuha niya ang kanyang sagot. Isang tingin na walang galit, walang pagmamahal, isang tingin na puno ng pagtatapos. Habang hinihila ng mga pulis ang tatlo palabas, sa gitna ng nagkakagulong media at mga nagbubulungang bisita, nanatiling nakatayo si Isabela sa entablado. Ang kanyang pulang bestida ay tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng guho. Natapos na ang digmaan, lumabas siya mula sa magulong bulwagan, hindi na lumingon pa. Sa labas, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Huminga siya ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ngunit kasabay nito ay isang pakiramdam ng kawalan. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang lasa nito ay mabilis na nawawala. At ang naiwan sa kanya ay isang blangkong papel, isang bagong simula, isang kinabukasang kailangan niyang isulat ng mag-isa. 6 na buwan ang lumipas. Ang ingay ng iskandalo ay matagal nang humupa. Ang mga pangalang De Leon ay naging isang babala sa alta sosyedad, isang kwento ng kasakiman na ibinubulong sa mga umpukan bago tuluyang malimutan. Ayon sa balita, si Doña Imelda at Javier ay nahatulan ng mahabang pagkabilanggo. Si Cassandra, dahil sa kanyang kooperasyon at kalagayan, ay nakakuha ng mas magaan na sentensya matapos isilang ang isang malusog na sanggol na lalaki. Para kay Isabela, ang mga balitang iyon ay mga huling, alingaw-ngaw na lamang ng isang nakaraang buhay. Ang kanyang bagong apartment sa BGC ay mas maliit kaysa sa mansyon, ngunit para sa kanya, ito ay mas malawak, walang mga multo ng nakaraan sa bawat sulok. Ang mga pader ay puti, ang mga kasangkapan ay simple. Ito ay isang blangkong canvas, isang tahanang sumasalamin sa kapayapaan na unti-unti niyang natagpuan. Isang hapon, natagpuan niya ang sarili sa isang kilalang auction house. Sa harap niya, sa isang glass case ay nakadisplay ang isang set ng brilyanteng alahas, isang kwintas at isang pares ng hikaw. Ang huling mamahaling regalo na ibinigay sa kanya ni Javier noong kanilang huling anibersaryo bago niya matuklasan ang lahat. Pinanood niya habang nagtataasan ng bid ang mga mayayamang kolektor. Hindi siya nakaramdam ng panghihinayang.
Hindi siya nakaramdam ng galit. Ang tanging naramdaman niya ay isang paggaan ng dibdib. Ang bawat pagtaas ng presyo ay tila isang pagputol sa huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa lalaking minsan niyang minahal. Nang maibenta ito sa halagang higit pa sa inaasahan, nilapitan niya ang organizer. Ang buong kikitain niyan, sabi niya, ay idodonate ko ng buo sa Mariposa Center for Women. Ang desisyong yun ang nagdala sa kanya sa pintuan ng nasabing center kinabukasan. Isang simpleng gusali sa isang tahimik na kalye sa Maynila. Sa loob, sinalubong siya ng mga ngiti. Mga ngiting may bahid ng lungkot, ngunit puno ng katatagan. Umupo siya sa isang bilog kasama ang ibang mga babae, hindi bilang si Isabela Reyes, ang may-ari ng Reyes Legacy, kundi bilang si Isa. Nakinig siya. Nakinig siya sa kwento ni Aling Nena na 20 taong nagtiis sa pambubugbog ng asawa. Nakinig siya kay Joy, isang dalagang tinakbuhan ng nobyo matapos siyang pagnakawan ng lahat ng kanyang ipon. Bawat kwento ay iba-iba, ngunit ang kanilang mga mata ay may iisang sinasabi. Ang sakit ng pagkakanulo mula sa taong pinagkatiwalaan nila. Isang babae, si Ana ang nagsalita. Akala ko, kasalanan ko, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Akala ko, kulang ako. Ibinigay ko ang lahat. Pero sa huli, pera lang pala ang habol niya. Iniwan niya akong walang-wala. Sa mga salitang yon, nakita ni Isabela ang sarili niya. Nakita niya ang babaeng umiiyak sa sahig ng kanyang mansyon at sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw. Ang kanyang sakit ay hindi lamang para sa kanya. Ang kanyang laban ay hindi nagtapos sa pagkakakulong ng mga De Leon. Tumayo siya. Hindi niyo kasalanan, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Lahat ay napatingin sa kanya. Hindi kayo kulang. Sila ang may depekto. Sila ang hindi marunong magmahal ng totoo. Ibinahagi niya ang kanyang kwento. Hindi ang mga detalye ng paghihiganti, kundi ang sakit ng pagtataksil. Ang pakiramdam na maging walang halaga. Sa pagbubukas niya ng kanyang puso, naramdaman niya ang pag-agos ng pagkakaisa sa silid. Sa mga luha ng ibang babae, ang sarili niyang mga sugat ay nagsimulang maghilom. Doon, sa loob ng simpleng silid na yon, ipinanganak ang isang bagong misyon. Makalipas ang isang buwan, humarap si Isabela sa media. Ngunit hindi na ito ang babaeng nakapula na may daladalang eskandalo. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida. Sa likuran niya, isang malaking banner na may mga salitang, Puso ni Isa Foundation. Lahat tayo ay may mga sugat. Panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng sinseridad. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung paano tayo nasugatan, kundi kung paano tayo babangon mula rito. Ang aking kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi. Pagbawi sa dignidad, sa lakas, at sa karapatang lumigaya. Inanunsyo niya ang pagtatatag ng kanyang foundation, isang organisasyong magbibigay ng legal at financial na tulong, pati na rin ng psychological support sa mga babaeng biktima ng panloloko at pang-aabusong pinansyal. Ang puso ni Isa ay hindi lang tungkol sa akin. Pagtatapos niya, ito ay para sa puso ng bawat babaeng nasaktan, ngunit piniling lumaban. Ito ang ating kwento. Ito ang ating pagbangon. Nang gabing iyon, hindi na siya bumalik sa isang malungkot na apartment. Bumalik siya sa isang tahanan. Tumayo siya sa kanyang balkonahe, hawak ang isang tasang tsa, at pinanood ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay yumakap sa buong syudad, tila isang pangako ng isang mas magandang bukas. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay malalim at kalmado. Siya ay nag-iisa, ngunit hindi na siya nalulungkot. Ang blangkong papel sa kanyang harapan ay nagsisimula ng mapuno. Hindi ng kwento ng pag-ibig sa isang lalaki, kundi ng kwento ng pagmamahal sa sarili at sa kapwa. Ngumiti si Isabela, isang tunay at payapang namangiti.
Dahil sa wakas, malaya na siya. Sa pagtatapos ng kwentong ito, malinaw na ang pagtataksil at kasakiman, kahit gaano pa katalino ang pagkakabalot, ay hindi kailanman nagtatagumpay laban sa katotohanan. Si Isabela Reyes ay hindi lamang nagwagi laban sa mga taong nagtangkang agawin ang kanyang yaman at buhay, kundi higit sa lahat, nagwagi siya laban sa takot at pagdududa sa sarili. Sa pamamagitan ng talino, tiyaga, at tamang paggamit ng batas, naparusahan ang mga nagkasala at naibalik ang hustisya. Ang kanyang muling pagbangon at ang pagpili niyang tumulong sa iba ay patunay na ang tunay na lakas ng isang babae itamo ay nasa dignidad at malasakit sa kapwa. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Sa tingin ninyo, tama ba ang paraang pinili ni Isabela? Ang tahimik na paglaban kaysa marahas na paghihiganti? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapakinggan ninyo ang aming mga kwento. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala at suporta. Ingat po kayo palagi at huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong opinyon. Mahalaga sa amin ang bawat isa sa inyo.